Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang 10 mahahalagang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa diabetes. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang diabetes ay isang malalang kondisyong medikal na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo at patuloy na tumataas ang bilang nito. Ito ay isang komplikadong sakit na nakakaapekto sa kung paano kinokontrol ng katawan ang asukal sa dugo o glucose, isang mahalagang pinagkukunan ng enerhiya para sa mga selula. Ang pag-unawa sa diabetes ay mahalaga hindi lamang para sa mga nabubuhay na may ganitong kondisyon kundi pati na rin para sa mga tagapag-alaga, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at sa pangkalahatang publiko. Narito ang 10 mahahalagang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa diabetes. Una, ang diabetes ay hindi lamang isang sakit. Ang diabetes ay malawak na ikinategorya sa ilang uri, ang pinakakaraniwan ay ang type 1, type 2, at gestational diabetes. Ang type 1 diabetes ay isang autoimmune condition kung saan inaatake ng immune system ng katawan ng mga selula sa pancreas na gumagawa ng insulin, na humahantong sa kaunti o walang produksyon ng insulin. Ang type 2 diabetes, na mas karaniwan, ay karaniwang nabubuo dahil sa kombinasyon ng insulin resistance at hindi sapat na pagtatago ng insulin. Ang gestational diabetes ay nangyayari sa panahon ng pagbubuntis at maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng type 2 diabetes sa pagtanda. Ang mga hindi gaanong karaniwang anyo ay kinabibilangan ng monogenic diabetes at secondary diabetes na dulot ng iba pang mga kondisyong medikal o gamot. Pangalawa, ang insulin ay susi. Ang insulin ay isang hormone na ginawa ng pancreas na nagreregula ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa glucose na pumasok sa mga selula para sa enerhiya. Sa diabetes, ang produksyon ng insulin ay hindi sapat o hindi ito magagamit ng epektibo ng katawan. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang insulin ay mahalaga dahil ang mga paggamot, maging sa pamamagitan ng mga ineksyon ng insulin, mga gamot na iniinom, o mga intervention sa pamumuhay, ay naglalayong ibalik ang wastong balanse ng glucose sa katawan. Pangatlo, ang mga sintomas ay maaaring banayad o malala. Ang mga sintomas ng diabetes ay malawak na nag-iiba depende sa uri at kalubhaan. Kabilang sa mga klasikong sintomas ang labis na pagkauhaw, madalas na pag-ihi, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pagkapagod, malabong paningin, at mabagal na paggaling ng mga sugat. Gayunpaman, ang type 2 diabetes ay maaaring manatiling walang sintomas sa loob ng maraming taon, kaya mahalaga ang regular na screening at kamalayan. Ang maagang pagtuklas ay maaaring maiwasan ang mga komplikasyon at mapabuti ang pangmatagalang resulta. Pang-apat, mahalaga ang pagsubaybay sa asukal sa dugo. Ang pagsubaybay sa mga antas ng glucose sa dugo ay isang pundasyon ng pamamahala ng diabetes. Ang regular na pagsusuri ay nakakatulong sa mga individual na maunawaan kung paano tumutugon ang kanilang katawan sa pagkain, ehersisyo, stress, at mga gamot. Ang mga Continuous Glucose Monitor o CGM at tradisyonal na finger prick test ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw na gumagabay sa mga desisyon sa paggamot at mga pagsasaayos sa pamumuhay. Panglima, ang mga pagpipilian sa pamumuhay ay may malaking epekto. Ang dieta, ehersisyo, pagtulog, at pamamahala ng stress ay may malaking impluwensya sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang isang balanseng dieta na mayaman sa fiber, whole grains, gulay, lean proteins, at limitadong mga processed food ay makakatulong sa pamamahala ng mga antas ng glucose. Ang pisikal na aktibidad ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, sumusuporta sa pamamahala ng timbang, at binabawasan ang panganib sa cardiovascular. Ang mga intervention sa pamumuhay ay partikular na epektibo sa pagpigil o pagpapaliban ng type 2 diabetes sa mga individual na may mataas na panganib. Pang-anim, maaaring maapektuhan ng mga komplikasyon ang maramihang organo. Ang di maayos na kontroladong diabetes ay maaaring humantong sa mga pangmatagalang komplikasyon, kabilang ang sakit sa puso, pinsala sa bato, pinsala sa nerbiyos, mga problema sa mata, at mas mataas na panganib ng mga impeksyon. Ang mga komplikasyon na ito ay unti-unting umuusbong, kadalasang tahimik,
na nagbibigay diin sa kahalagahan ng proactive na pamamahala at regular na pagpapatingin sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Pang-7, madalas kinakailangan ng mga gamot. Bagamat mahalaga ang mga pagbabago sa pamumuhay, maraming taong may diabetes ang nangangailangan ng mga gamot upang mapanatili ang mga antas ng glucose sa dugo sa loob ng malusog na saklaw. Ang type 1 diabetes ay palaging nangangailangan ng insulin therapy, samantalang ang type 2 diabetes ay maaaring pamahalaan gamit ang mga gamot na iniinom, mga injectable na hindi insulin, o insulin sa mga malalang kaso. Ang pagpili ng gamot ay depende sa mga individual na salik, kabilang ang edad, mga comorbidity, at mga layunin sa paggamot. Pang-8, ang pamamahala ng diabetes ay lubos na individual. Walang iisang pamamaraan para sa lahat ng pangangalaga sa diabetes. Ang mga plano sa pamamahala ay iniayon batay sa uri ng diabetes, edad, timbang, pamumuhay, at magkakasamang mga kondisyong medikal. Ang mga plano sa pangangalagang personalized ay kadalasang kinabibilangan ng gabay sa nutrisyon, mga gawain sa pisikal na aktibidad, mga schedule ng pagsubaybay sa glucose, at mga regimen ng gamot na idinisenyo upang makamit ang pinakamainam na kontrol sa asukal sa dugo at mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon. Pang-9, mahalaga ang kalusugang pangkaisipan. Ang pamumuhay na may diabetes ay maaaring maging mahirap sa pag-iisip at emosyonal. Ang pagkabalisa, depresyon, at pagkabalisa na may kaugnayan sa diabetes ay karaniwan sa mga pasyente at maaaring makaapekto sa mga pag-uugali sa pangangalaga sa sarili. Ang pagkilala at pagtugon sa kalusugang pangkaisipan ay mahalaga sa komprehensibong pamamahala ng diabetes. Ang mga grupo ng suporta, pagpapayo, at mga pamamaraan ng pagmumuni-muni ay makakatulong na mapabuti ang pagsunod sa paggamot at pangkalahatang kalidad ng buhay. Panghuli, ang edukasyon at kamalayan ay nagliligtas ng mga buhay. Ang pag-unawa sa diabetes ay nagbibigay kapangyarihan sa mga individual na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan. Ang edukasyon tungkol sa mga sintomas, mga salik sa panganib, mga pagbabago sa pamumuhay, mga opsyon sa paggamot, at pag-iwas sa komplikasyon ay maaaring makabuluhang bawasan ang pasanin ng sakit. Ang mga inisyatibo sa kamalayan ng publiko, mga programa sa komunidad, at mga naa-access na mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-iwas, maagang pagsusuri, at epektibong pamamahala. Ang diabetes ay isang maraming aspeto ng kondisyon na nangangailangan ng kamalayan, edukasyon, at proaktibong pamamahala. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga uri, sintomas, paggamot, at komplikasyon nito, maaaring pangasiwaan ng mga individual ang kanilang kalusugan at mabawasan ang panganib ng malubhang resulta. Ang mga pagbabago sa pamumuhay, regular na pagsubaybay, pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan, at pagsunod sa mga iniresetang paggamot ay pawang mahahalagang elemento ng maayos na pamumuhay na may diabetes. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang pananatiling may kaalaman ang unang hakbang tungo sa pagkontrol sa malalang sakit na ito at pagpapanatili ng mataas na kalidad ng buhay. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.